Pagkatapos noon ay hinawakan ni Gio ang kanyang kamay habang yakap ang stuffed bear, at tahimik silang naglakad habang masayang humuhuni ang bata. Pagsapit ng dapit hapon, napatingala si Yujiti sa gintong langit, ngunit bago pa siya makapag-isip ay biglang dumating si Gold habang masayang kamakaway. Sa halip na batiin ito, agad niya itong tinanong kung saan ito galing. Masaya namang sumagot si Gold na saglit lamang siyang nagpunta sa shopping district. Hindi maitago ni Gold ang excitement habang paulit-ulit nitong pinupuri kung gaano ka-cute si Gio sa human form. Masaya pa nitong niyakap ang bata habang bahagyang namumula ang magkabilang pisngi nila. Dahil doon, na-curious si Yujiti at tinanong kung kaya ba nitong basahin ang iniisip ni Gio. Masaya namang ipinaliwanag ni Gold na kapag may physical contact ang mga dragon, hindi lang mana ang naipapasa kundi pati emosyon at intensyon. Isa rin daw iyon sa paraan nila ng pagpapakita ng affection. Doon lamang naalala ni Yujiti ang ginawa ni Gio kanina at tahimik niyang hinawakan ang sariling noo. Maya-maya ay napansin ni Yujiti ang dala nitong gitara at agad nagtanong. Excited namang ipinaliwanag ni Gold na iyon daw ang paraan niya para may parating ang damdamin sa iba kahit walang physical contact, parang isang singer. Masaya itong nag-strum habang nakatingin namang puno ng kislap ang mata ni Gio. Ngunit habang pinagmamasdan iyon ni Yujiti, biglang bumalik sa isip niya ang masasakit na alaala, ang dating masayang si Gold na napapalibutan ng kaguluhan at mga syringe na pilit niyang gustong kalimutan. Bahagya siyang natigilan. Samantala, masayang nagpa-practice si Gold kahit halatang hindi pa sanay. Tahimik siyang pinigilan ni Yujiti at sinabing huwag muna itong magpakapagod. Akala pa nga ni Gold ay pinapagalitan siya, ngunit agad nilinaw ni Yujiti na gusto lang niyang maghinay-hinay ito habang patuloy pa ring sinusubukan ang gusto nito. Hindi nagtagal ay tinanong niya ang kalagayan ni Green. Napabuntong hininga si Gold bago sabihing tulog pa rin ito at hindi pa rin nawawala ang lagnat matapos ang sunod-sunod na paggamit ng magic. Habang pauwi kasama sina Gold at Gio, tinanong din ni Yujiti ang tungkol kay Red. Napaisip si Gold bago masayang ikinwentong buong araw daw itong nakakulong sa kwarto at abalang-abala sa panunood ng drama, isang bagay na ngayon lang niya nakita bukod sa pakikipaglaban. Tahimik namang nakahinga ng maluwag si Yujiti. Mas mabuti nang nasa kwarto ito kaysa gumagawa ng gulo sa labas. Pagdating sa bahay, pinaalalahanan niya si Gio na maghugas muna ng kamay. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Yujiti. Mabigat ang naging paligid habang seryoso niyang inutusan si Gold na dalhin agad si Gio sa kwarto at huwag lalabas hanggat hindi niya tinatawag. Nagulat si Gold ngunit nang makita ang seryosong mukha nito ay agad niyang kinarga si Gio at dali-daling umalis habang pilit itong nililibang gamit ang fairy tale. Tahimik na sinigurado muna ni Yujiti na ligtas ang dalawa bago dahan-daang lumapit sa pinto. Pagpasok niya sa madilim na silid, agad niyang nakita ang apat na estrangherong nakatayo sa loob habang mahimbing pa ring natutulog si Green. Galit na galit ang isa sa mga ito at diretsahang tinanong kung sino ang may kagagawan sa kalagayan ng Green Dragon. Sila pala ang mga Dragon Guardians, mga elite bodyguards ng batang dragons na gumagamit ng domination magic para kontrolin ang mga tagapagtanggol ng kanilang lair. Tahimik na sinilip ni Yujiti si Green at naisip na tila may sleep spell itong tinanggap. Ngunit bago pa siya makapagsalita, agresibong sumugod ang isang guardian at muling pinilit siyang sumagot. Kalmado lamang na ibinalik ni Yujiti ang tanong, kung papasok sa bahay ng iba, hindi ba dapat magpakilala muna? Lalong uminit ang tensyon, naglabas ng itim na enerhiya ang guardian at ipinakitang sila lamang ang may karapatang magtanong. Ngunit nanatiling kalmado si Yujiti. Tahimik niyang ipinaliwanag na nagising na si Blue at napagod lamang si Green matapos subukang turuan ito ng polymorph gamit ang transfer magic. Agad hamupa ang hostility ng guardian matapos marinig yun ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa. Kaya diretsahan nitong tinanong kung sino ba talaga si Yujiti. Simple lang ang sagot niya. Isa siyang guardian ng mga bata. Ngunit hindi yun pinaniwalaan ng kabilang panig. Sa halip ay kinutya pa siya bago sabay-sabay silang humugot ng armas matapos malaman na alam niya ang tungkol sa Space Rift, isang impormasyong hindi dapat alam ng ordinaryong tao. Para sa kanila, sobra na ang nalalaman ni Yujiti para pabayaang mabuhay. Tahimik lamang namang bumantong hininga si Yujiti. Mukhang hindi na talaga maaayos sa simpleng usapan ang sitwasyon.
Sa isang iglap ay sumugod ang isang guardian habang buong lakas na inaatake si Yujiti gamit ang makapangyarihang espada. Ngunit walang kahirap-hirap lamang yung sinalag ni Yujiti gamit ang ordinaryong espada. Sa lakas ng impact, halos mabasag pa ang magic sword ng guardian bago ito basta na lamang itinapon ni Yujiti kasama ang sariling sandata nito. Kasunod nito ay mabilis na sumugod ang iba pang guardians, ngunit bago pa makapagbabala ang unang natalo, isa-isa na silang bumagsak matapos tamaan ng mabilis at eksaktong mga atake. Sa loob lamang ng ilang sandali, lahat sila ay nakahandusay sa sahig. Tahimik na lumapit si Yujiti sa isang guardian na may malay pa. Doon lamang tuluyang napagtanto ng mga ito na hindi ordinaryong tao ang kaharap nila. Imposibleng mag-alaga ng mga batang dragon at malaman pa ang sikreto ng kanilang existence kung isa lamang siyang normal na tao. Isa siyang nilalang na hindi basta dapat hinahamon. Tahimik namang pinawi ni Yujiti ang espada sa kamay at ipinaalala na una pa lamang ay negotiation na ang inaalok niya. Naglakas loob namang magtanong ang isang guardian kung siya ba ang namumuno sa mundong iyon. Ngunit sa halip na sagutin, diretsahan muna silang tinanong ni Yujiti kung paano sila nakaligtas sa space warping. Ipinaliwanag ng guardian na nangyari iyon dahil sa spatial twist matapos magbukas ng gate ang kanilang master para pagdugtungin ang lair at mundong ito, ngunit biglang nagkaroon ng distortion kaya nahadya sila sa cosmos. Kasunod noon ay mas ipinaliwanag nila ang tinatawag na Horizon of Fate, isang lugar na nagdudulot ng matinding spatial twisting na tila hinihigop ang iba't ibang dimensions. Tahimik na napaisip si Yujiti. Sa dami ng regression na pinagdaanan niya, ngayon lang niya narinig ang tungkol dito. Mas lalo pa siyang nagtaka dahil ito rin ang unang beses na mismong mga guardian ni Green ang dumating upang hanapin sila. Malamig niyang tiningnan ang guardian na pilit bumabangon at diretsahang tinanong kung paano talaga sila nadala rito ng Horizon of Fate. Tahimik namang nagpatuloy ang paliwanag. Ayon sa guardian, hindi lang spatial distortion ang dahilan ng kanilang pagdating. May isang invisible force o kalooban daw na gumabay sa kanila, isang puwersang tumawid sa hangganan upang tipunin ang mga guardians at hanapin ang mga batang dragon. Dahil dito ay tahimik na lumapit si Yujiti at marahang inilapat ang kamay sa ulo ng guardian. Pinatitig niya ito diretso sa mata. Isa sa mga kapangyarihang nakuha niya mula sa Demon King ang balance, isang kakayahang nakakakita ng katotohanan, kasinungalingan, emosyon, at tunay na intensyon ng isang nilalang. Matapos ang ilang sandali ay dahan-dahan niyang ipinikit ang mata. Mukhang totoo ang sinasabi nito. Ngunit lalo lamang bumigat ang isip ni Yujiti. Akala niya ay noon pa niya naalis ang lahat ng panganib sa mundo, kaya bakit may panibagong space rift na lumilitaw? Mas lalo pa siyang nabahala nang sabihin ng guardian na ang kaloobang gumabay sa kanila ay puno ng galit na tila sumpa. Ayon dito, nararamdaman niya iyon dahil hawak niya ang core na nilikha gamit ang kapangyarihan ni Green. Hindi na nagdalawang isip si Yujiti. Sa isang iglap ay binutis niya ang armor ng guardian at may hinugot mula rito. Napadaing sa sakit ang guardian habang napunit ang bahagi ng baluti nito. Sa loob ay may kakaibang bagay na kumikislap. Ngunit bago pa niya iyon tuluyang masuri, biglang nagsimulang gumapang ang nagliliwanag na mga kadena hanggang mabuo ang hugis ng isang orasan. Kasabay noon ay tila may mensaheng pumasok sa isip ni Yujiti. May nadiskubreng sirang timeline, may natukoy na hostile elements, at ang kapangyarihang iyon ay nakatakdang lipulin ang lahat ng nilalang na lumilihis sa pangunahing daloy ng oras. Tahimik na pinagmasdan ni Yujiti ang kakaibang orasan habang pilit inuunawa ang nangyayari. Ngunit sa ngayon, wala muna siyang magagawa kundi maghintay. Maya-maya ay bumaling siya sa mga guardian at tinanong kung ano na ang balak nilang gawin. Para kay Yujiti, wala nang saysay ang manatili pa roon dahil nasa ilalim na ng kanyang proteksyon ang mga hatchlings at nasira na rin ang domination magic nila dahil sa spatial twist. Nagulat pa ang isa sa mga guardian at nagtanong kung talagang palalayain sila. Kalmado namang sumagot si Yujiti na maaari silang umalis basta huwag silang manggugulo. Isa-isang tumayo ang karamihan at nagpas siyang umatras. Ngunit may isang guardian na nanatiling nakaupo, ang guardian na nasira ang armor. Tahimik nitong sinabi na hindi siya maaaring umalis. Nagtaka si Yujiti at muling tinanong kung seryoso ba ito. Walang pag-aalinlangang sumagot ang guardian na isa siyang keeper of causality kaya hindi niya kayang basta iwan ang tungkulin niya.
Ngunit bago pa ito makapagsalita ng buo, bigla itong sinuntok ni UGT at bumagsak sa sahig. Mabagal na lumapit si UGT habang malamig na muling nagtatanong kung sigurado ba talaga itong ayaw umalis. Sa bawat pagtanggi ng guardian ay lalong bumibigat ang pressure sa buong silid hanggang sa manginig pa ang sahig sa lakas ng kapangyarihan ni UGT. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin umatras ang guardian. Sa gilid naman ay wala nang nagawa ang ibang guardians kundi tawagin itong sobrang tigas ng ulo dahil may pagkakataon na itong makalaya ngunit ayaw pa nitong tanggapin. Tahimik na napaisip si UGT bago tuluyang bumantong hininga. Sa huli ay sinabi niyang kahit papaano ay karapat-dapat pa rin itong tawaging guardian dahil sa katapatan nito. Kasunod noon ay dahan daw ang lumitaw ang espada sa kanyang kamay. Nagulat ang guardian at inakalang papatayin na siya. Ngunit ilang sandali ang lumipas at nagbago ang sitwasyon. Ang ibang guardians na piniling manatili ay tuluyang nawala habang ang matigas ang ulong guardian lamang ang naiwan. Naguguluhan itong nagtanong kung bakit siya lang ang itinira. Tahimik namang sumagot si UGT na hindi iyon pagsubok. Interesado lamang siya kung bakit ganoon kat hindi ang loyalty nito kay Green. Diretso namang sumagot ang guardian na walang kapantay ang katapatan nito sa Green family. Dahil doon ay tahimik na sinabi ni UGT na maganda ang loyalty, ngunit hindi na kailangan ni Green ng mahinang guardian dahil siya na mismo ang nagpo-protekta rito. Gayunpaman, may ibang role raw na mas bagay dito. Hindi nagtagal ay ipinakilala ni UGT ang guardian kina Gold at Red. Ngunit imbes na armor, apron na ang suot nito. Tahimik na inanunsyo ni UGT na ito na ang bago nilang housekeeper. Halatang hindi natuwa ang guardian at halos hindi matanggap ang bagong papel na ibinigay sa kanya. Sa kusina ay agad itong pinagtrabaho habang walang tigil sa pagrereklamo kung paano nauwi sa paghuhugas ng pinggan ang isang dragon guardian. Ngunit walang pakialam si UGT. Diretsahan pa niyang sinabing kaya niyang protektahan ang mga dragon mag-isa kaya kung nais nitong manatili, kailangan nitong gawin ng maayos ang trabaho bilang housekeeper. Nagbanta pa siyang buburahin ito kapag hindi sumunod. Wala nang nagawa ang guardian kundi tanggapin ang sitwasyon at bumalik sa kusina. Hindi nagtagal ay bumaba si Green at agad itong binati. Halatang natuwa naman ang guardian nang personal siyang kausapin ito. Nang purihin pa ni Green ang suot nitong apron, halos mamula ito sa hiya at agad nangakong siya na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Crash! Umalangaw-ngaw ang tunog ng nabasag na pinggan mula sa kusina. Tahimik na lamang napasabi si Green na mukhang mamahalin pa naman ang nabasag na pinggan. Samantala, suot ni Gio ang maliit nitong green bear outfit na lalo pang nagpamukhang adorable sa bata. Sunod namang ipinakita ang iba't ibang damit nito, mula sa inosenteng school uniform hanggang sa napakagandang ball gown na tila bagay sa isang munting diwata. Halos kumikislap ang mga mata ni Gold habang masayang pinapanood ang system screen. Paulit-ulit nitong sinasabing sobrang cute ni Gio sa kahit anong suot. Napatanong pa ito kung kailan nabili ang mga damit dahil napakaganda raw ng lahat. Ngumiti lamang si Green at sinabing in-order niya agad ang mga iyon matapos ipanganak si Gio. Habang masayang pinagmamasdan ang reaksyon ng bata, na-curious si Green kung alin ang pinakagusto nito. Ngunit agad sumagot si Gold na siguradong gusto ni Gio ang lahat dahil kitang-kita naman ang saya sa mukha nito. Maging ang housekeeper ay natanong kung alin ang pinakamagandang outfit. Tahimik naman itong sumagot na para sa kanya, cute si Gio sa kahit anong suot. Napahalakhak tuloy si Gold at pinuri pa ito dahil magandang sagot daw iyon. Ngunit habang abala ang lahat sa kasiyahan, walang nakapansing unti-unting sumiseryoso ang mukha ni UGT. Tahimik lamang siyang nakatitig sa housekeeper habang iniisip kung gaano ito kabilas matutong mambola. Maya-maya ay napansin niya ang mapulang marka sa kamay ni Gold kaya agad niyang tinanong kung tumutugtog na naman ba ito ng gitara. Nagulat si Gold at mabilis na nagpaliwanag na paminsan-minsan lang naman iyon. Nagtaka rin si Green kung bakit tila may problema si UGT sa simpleng hobby nito. Tahimik lamang na nagbulong si UGT na wala naman siyang sinasabing masama. Pagkatapos noon ay naalala niya si Red. Napansin niyang buong araw na itong hindi lumalabas ng kwarto. Nag-alangan namang sumagot si Gold at sinabing malamang ay nanunood lang ito sa loob. Maging ang housekeeper ay nagsabing sinubukan nitong linisin ang kwarto ni Red ngunit agad itong pinalayas.
Dagdag pa nito, sobrang putla raw ng mukha ni Red kaya medyo nag-aalala ito. Hindi naman gaanong pinansin iyon ni Green at inisip na baka puyat lang dahil sa walang tigil na panunood. Ngunit iba ang kutob ni UGT. Tahimik siyang nagtungo sa kwarto ni Red. Pagtingin pa lamang niya sa loob ay agad sumama ang ekspresyon niya. Nagkalat ang bote ng beer sa sahig, punong-puno ang ashtray, at halos hindi na maayos tingnan ang paligid. Sa gitna ng kalat ay kalmadong nakaupo si Red habang may sigarilyo sa bibig at kumakain pa. Parang walang problema nitong tinanong kung ano ang kailangan ni UGT. Walang emosyon namang sumagot si UGT na check lang niya kung buhay pa ito. Kasabay noon ay napansin niya ang palabas sa telebisyon na may malakas pang patriotic music. Nagtaka siya kung iyon ba talaga ang pinapanood ni Red buong araw. Excited namang ikinwento ni Red na 7 episodes pa lang iyon pero sobrang pangit ng storya kaya mas nakakatuwang panuurin. Tahimik lamang na tumingin si UGT bago seryosong sabihing huwag na nitong panuurin. Napakunot noo si Red at sarcastic pang sinabing tila henyo talaga siya. Hindi na nakipagtalo si UGT at tumalikod na lamang. Ngunit bago umalis ay sinabihan niyang lumabas mamaya si Red dahil may pag-uusapan sila. Pagkatapos noon ay kinarga niya si Gio at diretsahang inanunsyo na magkakaroon ng general cleaning sa bahay. Agad namang nagreklamo si Red habang nagtaka si Gold kung bakit biglaan. Tahimik namang ipinaliwanag ni UGT na kahit hindi sila ordinaryong tao, kailangan pa ring mamuhay ng maayos lalo na't kasama sila sa mundo ng mga tao. Partikular niyang pinuna ang sobrang kalat ng kwarto ni Red at Gold. Nag-react agad si Gold at nagreklamo kung paano nito nalaman ang itsura ng kwarto niya, dagdag pa nitong hindi raw dapat nangingialam sa private space ng iba. Ngunit mabilis na bumawi si UGT at diretsahang tinanong kung itinuro rin bang mamuhay sa sobrang kalat. Hindi na nakasagot si Gold at napasimangot na lamang. Samantala, walang pakialam si Red at sinabing may housekeeper naman kaya bakit pa sila maglilinis. Maya-maya ay bigla pa nitong pinahiran ng dumi ang mukha ni Gold dahilan upang mapasigaw ito sa inis. Habang papalayo, pabiro pa nitong inutusang linisin ang kwarto niya at babalikan na lang niya mamaya. Agad namang sumagot ang housekeeper na susunod ito. Hindi rin nagpahuli si Green at sinabing mag-grocery siya mamaya dahil mas marami na silang kasama sa bahay kaya kailangan ng maghanda ng mas malaking pagkain. Tahimik namang tumanggo si UGT. Ngunit nang maalala niya ang mga dating luto ni Green, biglang namutla ang mukha niya. Sa isip niya, mas mabuting huwag muna siyang umasa sa pagkain nito. Samantala, halos mawala ng pag-asa ang housekeeper nang makita ang sobrang kalat ng kwarto. Nagkalat ang bote, basura, at kung ano-anong gamit dahilan upang masabi nitong kahit wala itong ilong ay tila naaamoy pa rin nito ang baho. Para raw itong mas masahol pa sa impyerno. Napansin pa nitong tila may kakaibang enerhiya sa paligid na hindi ordinaryo. Tahimik namang tinuruan ni UGT ang housekeeper kung paano maayos na mag-segregate ng basura. Diretso niyang pinuna na hindi maaaring pagsamahin ang lata at plastic. Wala nang nagawa ang housekeeper kundi sumunod habang tahimik na nagtitiis. Maya-maya ay lumapit ang demonic clone ni UGT ngunit imbes na tumulong ay puro instructions lang ang ginagawa. Agad naman itong pinagsabihan ng original na huwag puro turo at tumulong din sa paglilinis. Sa huli ay wala itong nagawa kundi sumunod. Habang abala ang lahat, si Red naman ay nasa gym at todo ensayo. Si Green ay masipag na namimili ng prutas para sa lulutuin, habang si Gold ay inaayos ang mga damit sa kwarto. Unti-unting naging abala ang buong bahay habang pilit inaayos ang lahat. Pagsapit ng dapit hapon ay nabalot ng gintong liwanag ang buong mansyon. Hindi nagtagal ay bumalik ang demonic clone at iniulat na tapos na ang paglilinis. Tahimik namang pinuri ito ni UGT. Ngunit maya-maya ay may lumabas na impormasyon sa monitor dahilan upang mapahinto ang clone. Sa screen ay makikita ang satellite view ng Northern Hemisphere. Tahimik na itinuro ni UGT ang isang lokasyon sa Moscow, Russia. Ayon dito, may lihim na demon organization na nagsasagawa ng eksperimento sa isang super demon na comet type. Malamig ang tono ni UGT habang nagbibigay ng bagong utos. Pagkatapos tapusin ang police duties ngayong linggo, kailangan itong agad lumipad papuntang Russia. At anuman ang mangyari, kailangan itong mahanap ang Prototype X.
Mabilis namang tumango ang demonic clone ni UGT at walang pag-aalinlangang sinabing agad nitong paghahandaan ang misyon sa Russia. Sakto namang bumukas ang pinto at masayang bumalik si Green dala ang dalawang mabibigat na grocery bag. Punong-puno ng sigla ang mukha nito habang nakangiti. Magalang namang bumati ang housekeeper habang si Gold ay napailing sa dami ng bitbit nito. Nang akmang papasok ang clone na nakaanyong UGT, bigla itong pinigilan ng totoong UGT. Diretso nitong inutusan ang clone na magpalit agad sila ng damit. Wala namang nagawa ang clone kundi sumunod agad. Maya-maya ay naghain na ng pagkain si Green. Tahimik na tinitigan ni Gold ang sopas sa harapan at agad napansin ang kakaibang lasa. Para raw itong pagkain mula sa Escalapa. Samantala, si Red naman ay simpleng nagsabing pwede na rin. Sa gilid ay inosenteng nagtanong si Gio kung mas masaya sana kung kasabay nilang kumain ang housekeeper. Napairap agad si Red at pabirong pinagsabihan ang bata dahil paano raw kakain ang isang nilalang na wala namang bibig. Habang nangyayari iyon, tahimik namang pinagpapawisan ang clone ni UGT na kasalukuyang nagpapanggap bilang tunay na UGT. Sa isip nito, tila naiintindihan na niya kung bakit pinaupo siya ng master sa hapag. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.